Dismayado po ang mga senador sa paliwanag ni Assistant Labor Attaché Antonio Villafuerte kaugnay po sa pambabastos umano niya sa tatlong dating OFW sa Saudi Arabia. Mariin po iginit ni Villafuerte na imbento lang umano yung mga akusasyon sa kanya. Balitang hatid ni Jam sa Sante. My Mr. Villafuerte, naalala mo pa ba ako? Yung ginawa mo sa akin. Naalala niyo po ba? Mangiyak-iyak ang OFW na si Michelle nang tanggalin ang takip sa mukha at komprontahin si Assistant Labor Attaché Antonio Villafuerte, ang opisyal ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Riyadh na umano'y ng bastos sa kanya. Kwento ni Michelle, dahil tumakas siya sa nangmamaltratong employer, humingi siya ng tulong kay Villafuerte sa pagkuha ng pamalit na damit, partikular ang panloob. Sabi ko, sir, meron po ba nag-donate dito ng mga brat panty, ganun po, mga underwears po? Niya, hindi ko alam eh. Sige, pero magpapabili na lang ako. Bago po dumating yung underwears po, nag-text po siya sa akin. Sabi niya po sa akin, nandyan na yung salungki mo, saka yung salungso mo. Yung salungso o salungki, yan po ay Tagalog. Wala po akong ibang intention. Yun po kasi yung natutunan namin sa Tagalog na subject namin. Ang paliwanag ni Villafuerte, binatikos ng mga senador. Kahit kailan hindi ko na-encounter yung salungso at yung isang salita. Kahit kailan hindi ko na natutunan yan. Bakit gano'n ang klase ng pagtitext mo sa babae na humihingi lang ng iyong tulong? Imagine, you're a CPA, you're a lawyer, you're a well-educated person, di ba? Yung kausap mo, babae. Kwento pa ni Michelle, muntik na rin daw siyang halay Fuerte sa loob mismo ng Polo Office nitong Mayo. Bigla niya po akong hinalikan. Nalakalabas pa po yung dila niya. Nahagip niya pa nga po yung labi ko, pero umiiwas po talaga ako. So, sir, baka yung makakita sa akin, gumagano na po ako. Saka, sir, wag po. Minsan dali lang to, sabi niya ganun. Tapos nung pangalawa, ito na po yung kamay niya. Hawak-hawak niya na po yung dibdib ko po. Inaangat niya na po yung abaya ko po. Nung naangat, sabi ko, sir, tama na po, sir. Tinulak ko na po siyang ganun. It did not happen and it could not happen under the circumstances, and it is supported by official records, the logbook. Ang dalawa pang OFW na sina Annalisa at Angel, inakusahan din si Villafuerte ng pambabastos. Nangyari pong panggagahasa sa akin ng employer ko. Ang tanong niya sa akin, "Nirape ka ba talaga? Saan ka tinira? Sa harap or sa likod? Masarap ba makipagtalik ang employer mo? At malaki ba ang ari ng employer mo?" Tama ba yung narinig ko sa kanya na nanggaling mismo sa'yo na ang tanong mo sa kanya, hinipuan ka ba ng amo mo? Nung sinabi, ano ba sinagot mo kung hinipuan ka ba ng amo mo, Annalisa? Ang sabi ko po, sir, hindi po. Tapos ang sinabi mo raw sa kanya, pwede bang ako na lang ang humipo dyan? Yun ba yung sinabi niya, Annalisa? Opo. Giit ni Villafuerte, imbento lang daw ang mga alegasyong ito. B, I was not able to serve them well in their case. That's why they're trying to go back on me. Sa dami po ng problema sa Riyadh, napakarami pong mga lumalapit na may mga pagkakataon na hindi na natin kontrolado. Dismayado ang mga senador kay Villafuerte, pati kay Labor Attaché Adam Musa na anilay kulang ang naging aksyon sa reklamo ng mga OFW. Klarong-klaro na sa akin na kailangan palitan na ang mga opisyalis doon, lalo-lalo na si Musa at si Villafuerte, at kailangan maibago ang sistema. Sa susunod na pagdinig, bibigyan ng pagkakataon ang mga nag-aakusatang inaakusahan na magpresenta ng mga testigong susuporta sa kanila mga pahayag. Pag-aaralan din daw ng mga senador kung may mga batas o polisiyang dapat amyendahan para maiwasan ang mga insidente ng pang-aabuso ng mga opisyal sa mga OFW. Jam Sante, GMA News.